Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, March 28, 2025. So buti na lang, medyo tumigil na yung buhos ng ating market. Kala natin kanina, medyo pangit na naman yung closing natin. Ayan, so may pasang-awa, may konting pagberde yung market natin. So Dow G pa rin dito sa bandang 6,147.44. Nag-close tayo is 0.13%. And kahit pa paano, ayan, pampalubag loob, meron tayong 70.34 million net foreign buy dito sa markets natin. Ayan. So, yung US market, kagabi, laglagan na naman yung mga yung mga alaga natin doon. Syempre, takot pa rin doon sa tariffs na parating by April 2. Ayan. Tapos, yun nga, madalas natin sabihin sa from the last 2 days of review natin, upcoming long holidays sa Philippine Holy Week natin, diba? So may ilang araw na wala tayong pasok sa kanya. Although hindi ko pa na-confirm kung ano yung mga dates. So wala pa rin naman sinasabi yung mga brokers natin. Ayan. So dito merong isang stocks na tinamaan. So yung iba dito berde. So halos berde dahil medyo nag-bounce nga ng konti yung market natin. At namayagpag dito sa market natin is mga mining stocks. Ayan. So nabalita na naman syempre bumagsak sa US market, umakyat ulit yung gold prices. Ayan. So kaya puro mga mining stocks yung madalas na umakyat dito sa market, sina MA, sina APX. Ayan, so sila yung mga representative natin sa mining na stocks. Pero merong bumagsak dito ng malakas, si PHR natin, ito, nag-drop siya ng negative 25.1%, and meron siya net foreign sale na 1.27 million. Ayan. So, sobrang pessimistic yata yung mga traders natin kay PHR. Nag-breakdown yung price natin sa kanya kanina. So, pag-usapan natin yan. Tapos si the rest is berde na lahat ng mga nakuha natin. So, Bloomberry, nag-up siya ng 5.84%. And finally, nag-bounce pero wala pa rin foreigners. So, negative 11.54 million net foreign sales si Bloomberry natin. Si Vitarich, another breakout candle to, no? Another breakout candle, nag-up siya ng 4.62%. Ayan, so packet ng packet si Vita. Meron siyang 713K net foreign sale. Ano sa mining stocks natin si MA. So ito ngayon, meron siyang 19 points. Laki 19.05%. Ang laki ng galaw pala nitong si MA natin at saka si MAB. Tapos may volume din siya, no? So, grabe yung galaw nito. Another breakout candle. APX, hindi ko sure kung breakout candle to. 2.0%, pero meron siya net foreign buy na 11.88 million. CMA, wala net foreign buy na nakita natin. And SGP, okay, another good candle para sa kanya. 3.78% and negative 49K net foreign sell. Ayan. So, konti lang naman yung mga big caps na gumalaw sina Ali, nag-up siya ng 2.76. So, the rest, parang sideways nga lang, no? Pero mas marami nakita ko na na nagberde ng blue chips ngayong Friday. Ayan. So, kahit pa paano, pampalubag-loob sa mga traders natin na ilang araw na rin battered dito sa market natin. Okay? So, disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po ito. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks ha. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. And then weekends na naman, so subscribe ka lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So check mo lang yung ating uploaded videos. So yung top line natin until March 31. Kaso 31 is papasok ba to ng Monday? Ayan. So hopefully meron pa by Monday o kung hindi pa holiday sa Philippine markets natin. Okay, so check na lang yung daily trending stocks, mga company reviews natin, mga sample trades, and indicators. So aral na muna tayo kasi weekends na naman. Fundamentals, yung mga risk management and basic learnings natin sa market naman. Okay? So check mo na lang yan para sa crypto. Laglag yung cryptos natin. Nag-85K si Bitcoin. Palawi Trader Crypto ka to, subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin. So check na lang yung mga uploaded videos dyan. Tapos sa social media, Palawi Trader na Facebook account para sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Bodega Pit, yung mga articles natin sa local market.
Check mo lang po yung mga previous article. And dito tayo sa balita. Ano ba mga balita na nakita natin? Ayan. So gold pa rin. So gold source to record high above 3,100 for the first time ever. Ayan. So namamayagpag. So kaya naman mga mining stocks yung panalo sa markets natin. Okay? So kahit pa paano, meron tayong net foreign buy na 70.34 million. So sino kaya mga stocks yan? So panalo sa market, bumawi ng konti si property, 0.95% and services 0.74. So namula ng konti si finances at saka industrial stocks natin. Okay? So turnover value is 3.4 billion. So konti lang yung nag-trade ngayon Friday dito sa market natin. Okay. So yung iba, wala pa yung summary ng BA market eh. GGS continues to drag profits plus lowers fees anew. Hindi ko nakita kung market si plus natin. And then Cebu improves by 43.5% year over year. Okay? So pero yung 2024 profit niya nag-slip pa rin siya. So 2025 na lang daw babawi si Cebu Pacific natin. Vitareach posts 216 million net income. Ayan, maganda yung income ni Vitareach. Century Properties Group CPG net profit rose 31%. US stocks ended lower as investors weigh the impact of Trump tariffs and Friday's inflation data. Ayan, so yan yan. Tapos Alternergy receives 800 million funding from RCBC for its 28 megawatt Palsik Solar Power Project in Bataan. Share buyback pa rin si Ali, Costco, Cebu, at saka si AGI. So Cebu passengers plus 18%. So ano ba yan? Okay, carried. Okay, yung passengers, hindi yung earnings na nakalagay. URC supports higher advertising for 2025. CPG, kapon to nag-up siya. Okay, 31% yung income. Monde, kumita si Monde 28.6% for 2024. Ano ba to? Megawide preferred shares on sale. Bank of Commerce, 3.02 billion net income up by 8%. Magaling kita. Robinson Land, ano ba to? Kumita ba to? Okay, may bago siyang project. Cebu Pacific, ayan, yung year over year niya, minus 32%. Tapos, fourth quarter, bumaba pala siya, minus 30%. So, Plus is investing 100 million in 2024 to support education. Ayan, may mga program siya. The board of Raslag approved a joint venture with Singapore-based company for the acquisition of a hybrid renewable energy project. Hindi natin masyadong na si Raslag, si Aslag natin. Ali share buyback, ongoing pa rin. Cebu Pacific, I love CREIT, but as CREIT investor, I think this stock is overdue for growth. So declares growing Q4 dividend. Nag-breakout na yata to si CREIT natin. Okay? Kanina umaga, naglalaban yung green at saka red dito sa market natin. Medyo binawian yata si Meralco natin. Okay. Corporate stories. Macro Asia, meron siyang dividend. Ex-date is April 24. Aslag signed joint venture with Singapore-based company. SSI acquired 99.44% of Rostan Marketing. Buhay pa ba si Rostans? Globe Telecom completed transfer of 447 towers. GGS 29% higher year over year. Hopefully yan na yun. Cebu Pacific posted revenue growth of 16%. Monde core net income growth of 28.6%. CPG, okay, kumita, 32%. Vantage Equities declares cash dividend. Ex-date, March 24. Tapos na. Baka April 24 to. Nakalagay dito. Okay. So, BPI prices, meron siyang fixed rate notes offering. ALCO, led by the Pu family, plans to focus on developing 3 residential projects this year. Macro Asia may dividendo. Benguet Corporation to, no? BC. So, minus 21%. Okay, kasi mainit yung mga mining stocks. Bloomberry, value estimates intrinsic value at 4.2. Okay, ano bang price natin ngayon? 2.9 or 3. Ayan, so mataas ba yung valuation ni Bloomberry natin. GGS reported net a 29% increase in core net income.
PLDT, 1.8 daw yung target niya at current price of 1,200. Si Birit, naka-recover kahapon. SPNC, hindi pa rin nagbabounce, no? Wala pa rin. Alter gets DOE nod for Albay Wind Project. CREAT declares dividends and then preferred shares on sale. Si Megawide natin. Okay? GCash IPO. Kapon pa to, no? So, okay, yung pagbaba ng public float. Okay, so gold prices tumaas. Asa yung US. And so, drop ulit sila sa galawan nila kagabi. Okay? So, yun po yung ating mga balita. Walang masyadong catalyst sa market natin. Ayan. So, guys, patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito, ha? So, double check na lang yung ating Patreon channel naman. Okay? So, okay. Good vibes kahit pa paano yung yung closing natin kasi hindi siya verde pero malit lang, 0.13%. So, medyo lumalaban na siya ng konti. Kaya lang wala kasi tayo masyadong malakas na net foreign buy. So, 70.34 million net foreign buy and meron siyang 6,107.44. So, malayo pa rin siya dito sa support rather resistance na 6,300. Okay? So hopefully hindi siya, by next week na natin makita, hopefully hindi siya lower high, lower low formation dito kasi may tama lang yung high niya eh. Higher low siya kahit papano. Pero yung low niya, so hopefully hindi siya magkaroon ng breakdown by next week naman. Okay? So bearish pa rin syempre yung short term prospect ni PSE kasi yung RSI level natin is below siya ng RSI 50 level. Yung MACD, medyo bearish talaga yung pinapakita na signals naman natin. Okay? So sa mga winners sa Big Caps, sina Ali 2.76, si BPI 0.07, sino pa? Globe 2.28%, si Tel, malit lang, 0.08, Bloomberry, ayan. So siya yung panalo at saka 5.84 at saka si JT Cap 2.04%. Ayan, may mga dividends din pala si JT Cap kailang halos 1% lang naman yung kanyang dividendo. Okay. Sa mga major players natin, so ito may volume si 7 million, no? 19%. Grabe. Ang laki na ng binigay ni MA. Ayan, hindi natin pinapasin last time kasi walang volume. Pero ngayon, nagka-volume na, 45% sa previous peak na 0.005. Ganda ng galaw niya, no? Tapos si MAB, ayan, sumasabay din, 18%. Kailangan ang volume nandito kay MA. Okay, congrats na lang po. Tapos si LCB, 10% din. Baka ito yung next na pitikin na. Puro small caps yung gumagalaw kasi nga mahina yung mga big caps. So Bloomberry 5% or Vita Rich. Halos pa breakout na pala. 4.62%. Tapos si Web. Ayan, nag-bounce si Web lumalaban. 3.54% and MRC is 3.28%. Okay? So si Ali sa mga kailang pangit pa rin yung chart ni Ali natin. Okay? Next, sa mga losers naman, PHR, naku, sinabuyan na. Negative 25%, silipin natin mamaya. Si FCG, minus 5%, ayun, pag ganun-ganun lang yung galaw. Minus 5% siya. Tapos si AUB, nag-breakdown na. Minus 4.08, Megawide. Mahina rin si Megawide, no? Minus 3.67% at saka LTG, ayan, pabigay na si LTG, X-date. X-date naman pala si March 28. So, nag-drop siya 2.06%. XP drop na 2.35%. Okay? So, PNB minus, tapos na yata, minus 1.75%. Taas na kasi ng galaw ni PNB natin. Okay. So, silip tayo ng konti dito sa global markets. Dito tayo. Nagbago ng ano bang tawag dito? Sa logo si Yahoo. So, nagsawa na doon sa, ano ba yung original na symbol niya? Okay. So, silip tayo dito sa global market. So, mukhang mapula ulit ang Friday sa US market. So, kagabi nag-drop siya. Tapos ngayon, ang futures, negative 0.22% sa S&P. Dow futures 0.17.
And then Nasdaq futures is negative 0.37. So mukhang mapula mamaya at mukhang gold na naman, no? Ang pipitikin nila. Hopefully may follow up yung mga gold related stocks natin, lalo na sina APX, di ba? Pero si APX, malakas din yung galaw niya last time. Okay, so European stocks, drop, and then Asian markets mix. Lakas din yung drop nila. Korea, negative 1.89, Taiwan, negative 1.459, at saka sa Malaysia, negative 1.44%. So mix. Mix naman yung galawan sa sa Asian market. So dito sa crypto, okay, pullback muna, no? Lalaki yung pullback. Kung si Ethereum nag-drop ng 6%. So Bitcoin 85K, Ethereum 1.9 na lang siya, 1.9K, XRP 2.2 and BNB 603. So tinamaan si Ethereum, si Sol, sino pa si ADA minus 5%. O puro drop ngayon So tapos si AVAX minus 7, sana Shiba minus 8%. Kinain din niya yung up niya nung nakaraan. Si Dodge, yan, minus 7%. Okay, sale na naman yung cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and konting discussions dito sa mga trend stocks. Okay, so unahin natin si Bloomberry. Matindi pala yung yung lindol doon sa Thailand ba? O sa Myanmar. Thailand yung mga nakikita ko ng video na lumalabas eh. So ingat na lang po yung mga OFW natin dyan sa bandang Thailand. Ganda pa naman mamasyal ngayon dyan. Kasi summer siya. Okay, so unahin natin si Blueberry dito sa listahan natin. So ang lakas na din doon eh. 7.7. Grabe, no? So, ewan ko kung tandaan niya yung mga kaidaran natin, yung mga 1980s yata yun, yung malakas din lindol sa 7.7 o mabot tayo ng 7, no? Yung lupa parang parang inuuga. 7, malakas yan, 7.7. Okay. So bumabawi si Blueberry natin. Okay, so hopefully good sign o baka naman to reaction lang para sa oversold condition. Halos mag-oversold na siya kahapon kasi medyo mahina, and then hindi nga tayo naglagay ng support yung last na review sa kanya kasi hindi natin makita. So, pwede rin naman kung meron siyang, too early to say siguro na reversal to kasi hindi pa rin naman siya nakakalampas sa MA9 at saka 20. Pag medyo nakalampas na siya din, pwede na rin sabihin na reversal. So, siguro technical bounce yung nangyari sa kanya kasi masyado malakas na yung buhos ng mga foreigners. Pero nagbuhos pa rin siya, 11.45 million. Kaya careful muna kasi wala pang pasok ng foreigners. So, anyway, congrats kung meron sumalo, 5.84%. Pero malakas pa rin talaga yung downtrend niya. Hindi nga natin masukat yung trend channel ni Bloomberry. Pwede na rin siguro to, no? Isagad natin doon sa candle. Malayo kasi yung candle eh. Ayun, no? Hindi natin ma-drawing ng tama. Ito yata yung drawing ko sa kanya last time. So, hindi pa rin natin makita yung bottom gusto kong sabihin bottom na pero mahirap pa rin. Pero good news yung di ba? Meron tayong na-retweet kanina na nasa yung intrinsic value niya is nasa more than 4 peso. Ayan. So, pwede rin siguro nag-react siya doon sa good news na yon or possibly na price in yung dividends. Kasi nagbigay siya ng dividends pa, di ba? Mahina yung company, tapos nagbigay pa siya ng dividends. Okay. So anyway, bearish signal pa rin. So careful pa rin yung mga merong hawak na Bloomberry natin. Ayan. So hindi pa natin masabi na reversal yung price action. Pero at least nag-bounce na siya. Okay. Next, Vitarich. Malakas nung volume ni Vitarich, di ba? Yung mga nakikita natin na spikes niya last time. So marami siyang spike dito eh. So hopefully yan na yun after mag-retest sa MA100, no? Kasi may breakout na siya. So on the way na siya, ano ba mauna? 0.7. Lalagay ko na dito sa 0.8. Siguro 0.8. Medyo bullish ako kay Vitarich kasi may mga volume siya dito. Tapos, yun, lumabas yung earnings, diba? Medyo maganda naman yung earnings niya. 1,000% pala yung earnings niya. So, malit lang siya, 216 million, pero 1,500%. So, significant. Okay na yun. Medyo maganda na para kay Vitarich. Ayan. So, hopefully, yan na yun. Nag-double check and then continuous yung reversal na trend natin. So, nag-up siya ng
4.62% and meron siyang 713K net foreign sell. Ayan, kulang pa din siguro sa tulak din ng foreigners to. Pero kung local sa usapan siguro itong mga to. So, good sign kahit pa paano, di ba? Buhay yung volume ni Vitality natin. So, speaking of volume, ayan, nagka-volume din si Ma. Grabe yung galaw niya, no? Parabolic na to kasi nag-over, ano na siya, nag-overbought na. Balik ulit natin yung trend-based Fibonacci para makita natin yung galawan niya. Tinuloy niya, no? So last time naging resistance yung Fib 0.5. Tapos, ayun, nag-ano siya, nag-support sa 0.786. And then, another 0.0064 and then saka siya pumunta dito. O, sakto sa ano, no? Sakto yung laki ng ano niya, ng gap. Talagang sinagad si ano, si Ma. Tingnan natin yung 5-minute chart. Saan ba natin pwede ilagay yung support? Meron ba dito? Sa bandang kabila? Wala, no? So, malalim yung support niyo. Nandito sa around 0.007. Okay. Yan na lang support niya. Then silipin natin yung ano, 5-minute chart kung ano ba to, binomba bigla o tama lang yung galaw niya, no? Pakonti-konti lang yung akyat niya. Okay. So, nag-pullback pa siya, di ba? So, congrats doon sa mga malakas ng loob, sa mga gantong high flyers. So, ayun, nakalaya na yung ano, mga naiwan last time dito. Binigyan pa siya na mas malaki. Okay. So, naging catalyst talaga yung ano, yung presyo ng ano, mining, yung gold prices natin. So anyway, overbought na siya. So watch out na lang doon sa mga nagmo-monitor ng RSI and medyo parabolic na yung itsura ng ano ng MACD formation natin. Okay? So hopefully magretest sa 0.08 by 0.008 by next week. Laki niya, no? Mukhang ito yung next na ano mover sa market natin Ayun, nabuhay na siya. So malapit na makalaya Ito yung pinaka main resistance niya, 0.0096. So tiyaga lang talaga sa mga ano, no? Mga penny stocks natin. Okay, so yun lang yung catalyst natin. Same din lang naman yung sentiment dito kay APX. So nakabawi na yung alaga natin. Ay, ilang percent naman. Naka 10% na rin yata tayo dito. Ano. Akala ko bibigay na to, buti hindi tayo na shakeout kay, ano, kay APX. Ayan. So, pero kung ano kung gumanda yung galaw ng ano ng US market, posible na ano nag-pullback tong mga mining stocks natin Ayan. So, nagre-retest siya doon sa pinaka-peak natin. 5.1. Meron ba tayo dito? Tingnan natin sa kabila. Meron siyang peak dito sa 5 kung matuloy 5.5. Okay. So, tignan natin kung matuloy yung breakout. So, expect mo na lang, abot tayo ng 5.5. Overbought na rin pala. Ayan, watch out na lang kahit na may hawak tayo dito. At saka may parating pala ng dividendo by Thursday next week. So, baka mag-pullback din ito. Ayan. So, opportunity na lang yung mga hindi nakasabay last time kasi most likely may pullback to Ayan 3.12%. Okay? So, overbought na siya. So, overdue na ba sa correction to? So, kung hindi yung babago yung sentiment ng global prices, panoorin na lang natin si gold. Kasi pag packet yun, then expect. Ganun talaga yung galawan ng APX natin. Okay? So, 2% and 11, may tulak siya. 11.88 million net foreign buy. Okay? Next, SCP. So, another good candle para kay SCP. Parang si Vitarich, di ba? So, hopefully talaga maka-breakout siya dito. May ba nakikita post na ba ako kay Maharlika? Kasi kung hindi, di ba, last time nag-ano siya head and shoulders Pero nakabawi and on the way siya ulit para dito sa 12 pesos o 12.1. Ayan, hindi pa siya overbought. So, maganda yung setup niya. Tutuloy kaya to. And then, okay din yung MACD formation. Volume. Parang kulang ang volume pero pag tinignan mo, meron naman 14.91. Malaki kasi yung market cap niya. Okay. So, 3.17% and meron siyang 49.28K net foreign sell. So, watch out. Breakout dyan is magre-retest tayo dito sa 13.8. Okay? So, and then lastly, PHR. So, nagkabusan na. Takot na siguro yung mga traders dito.
Kasi wala tayong balita eh. Okay, tapos ang problema nag-ano siya no ng traps doon sa bounce niya last time. Okay. So binuhusan and then nag-bounce pa siya ng konti. Tingnan natin kung may bounce next week pero hopefully meron Okay, hindi na ako maglalagay ng support kasi buhos kasi yung ano eh, yung galaw niya tapos hindi natin makita in the short term yung pinaka-support level natin. Meron ba tayo? Kung siguro kung mag-drawing ako ng mas mahabang time frame. So, ang sinasabi niya support is nasa 0.13. Okay. So, hopefully mag-bounce siya dito malapit sa 0.13 kung based lang doon sa malaking trading channel niya. Ayan, konti na lang siguro. Ayan. Baka magkaroon siya ng technical bounce lang siguro kasi wala namang catalyst si PHR natin. Okay? So watch out na lang doon sa support. Laki, negative 25%. So 1.27 million net foreign sell. Merong lumabas to. So wala siguro sumasalo kaya medyo malaki talaga yung buhos ni PHR. Okay? So yun na lang muna yung ating review. So enjoy na lang natin yung weekends. Mahina yung market and watch out tayo dun sa global markets. Paglaglag pa rin si US stocks. Syempre ang anticipation natin mga mining stocks kasi yung gold prices ba doon pumupunta yung mga traders natin. Okay, so yun na lang muna. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Politik, Twitter, and Patreon yung mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.